Grade 10, Quarter 1, titled Mga Pansariling Gampanin sa mga Isyong Panlipunan na Nakakaapekto sa Dignidad ng Tao. So, ask some questions when you have questions, and please raise it to whoever the teacher will be presenting for the demo. With that, let us all welcome everyone. Thank you. Yan, thank you very much. So, magandang araw, grade 10 maunawain. Maaari ko bang makita ang mga nagagandahan at nagpupugi ang mukha ng aking mga estudyante ngayong araw? So, open cam tayo lahat. Ayan, apaka-pogi at apakaganda, no? Hintayin lang natin. Wait lang si teacher ha. Ipipin niya lang kayo isa-isa. Wait lang. Mukhang nakakain na ba kayo ngayong araw? Parang hindi pa kayo nagla-lunch ah. Ayan, mukhang kompleto na ang aking mga nagaganda at nagpopogi ang estudyante ngayong araw. So muli, magandang araw, grade 10, maunawain. Ako si Teacher Shaz at handa na ba kayo para sa araw na ito? Bigyan niyo nga ako ng isang heart react para makita ko kung buhay na buhay ba kayo ngayong araw. Ayan, mukhang buhay naman ang aking mga estudyante. Ngayon, bilang panimula, tayo ay magsisimula sa isang dasal. Meron bang may nais na mag-lead nito ngayong araw? Maaari lang itaas ang iyong kamay. Yes, Jana, sige. Simulan mo na ang iyong pagdasal. Yan, magandang hapon po. Naririnig po ba ako? Yes, Jana, malinaw. Sige po. Atin pong simulan ang ating araw na to sa isang panalangin. Maaari pong tumungo ang lahat. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong binigay. Salamat po sa pagkakataong muli kaming matututo magbabahagi bilang mga mag-aaral. Gabayan niyo po ang aming mga isipan upang matuto at ang aming mga guro upang mas maging mapagpakumbaba at maunain. Pagpalain niyo po kami at siyang bigyan niyo po kami ng liwanag at gabay sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kaming magtulungan bilang isang pamilya sa loob man ng silid-aralan o wala. Naway maging makabuluhan ng aming aralin ngayon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat, Jana, no? At class secretary, maaari ko bang malaman kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Teacher Shaz, wala pong lumiban sa ating klase sa araw na ito. Salamat po. Okay, maraming salamat, Dave. At bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, meron lang akong mga munting paalala para sa ating lahat para maging masaya at enjoyable ang ating talakayan ngayong araw. Ayan, naging malinaw ba at naintindihan ba ng bawat isa ang ating online class rules? Type nga kayo ng 1 sa ating chat box kung talaga ba kayo ay nakinig at nanood sa ating video. Ayan, mukhang nakinig naman, no? Talagang maunawain ang inyong section, no? Tama ba? Ayan, sige. So, bilang panimula, no? May ituturo ako sa inyo isang clap na maaari nyo ibigay sa inyong sarili, pati sa inyong mga kaklase kapag sila ay nakasagot ng very good. So, ito ang tinatawag natin na very good clap. So, sundan nyo na si Teacher Shaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Okay, isa pa, ulitin natin. Maaari nyo ba akong sabayan na ngayon? Okay, and na-start na tayo, okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Very good. Okay. So sana matandaan niyo yan kasi ibibigay niyo yan sa sarili niyo at pati na rin sa inyong mga kaklase. Ngayon, dumako tayo sa aking munting gawain na inahanda para sa inyo, no? So, meron ako ipapakita sa inyong isang video. Sa video na ito, meron kayong makita na 3 news headline. At sa news headline na iyon, kapag sa palagay nyo ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao, gusto ko kayong mag-smile at mag-thumbs up sa camera. Maaari bang gawin ng sabay-sabay? Smile at thumbs up sa ating camera kapag ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao. Ngayon naman, kung ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao, gusto ko kayong mag-thumbs down at mag-sad face sa ating camera. Gawin nga natin, grade 10 maunawain, sa thumbs down at sad face. Ayan. Galing nyo mag-sad face parang ang lungkot niya talaga. Okay, sige. Bigyan niyo ako ng heart react kung kayo ay handa na para sa ating gawain. Excuse me, hubo si teacher. Okay, sige. Ito na, panoorin na natin. 2.3 million Filipino students benefit from free college. Okay, palagay ba natin ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao? Okay, smile or sad face? 1, 2, 3. Okay, mukhang lahat sila naka-smiley face, no? So, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao. Yung susunod kaya, no? Torture, abuse rampant in Philippine drug detention centers. Okay, ito ba ay tingin natin nagpapahalaga sa karapatan ng tao? 1, 2, 3. Okay, naka-sad face sila at naka-thumbs down. Kitang-kita ko ang lungkot sa inyong mga mukha, no? Okay, so next naman tayo, ang ating last na issue. Philippines. Strengthening the protection of healthcare workers in Mindanao. Ayan. So, sa palagay natin, ito ba ay nagpapakita no, ng pagpapahalaga sa karapatan ng tao? Thumbs up tayo or thumbs down in 3, 2, 1. Okay, naka-smiley face sila lahat. Okay, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng very good clap. Okay, ay good job clap pala. Sorry, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Okay. So, ano naman ang inyong naramdaman sa ginawa natin gawain? Parang si Christine gusto sumagot sa akin. Sige, Christine, ano ba ang iyong naramdaman sa munting gawain na ginawa natin ngayon? Ako po teacher, sa akin ay dahil nababalitaan ko din po sila sa TV, mas nadalian po ako na ma-identify kung alin po doon yung good or bad na actions na binibigay ng ibang tao or nararanasan nila. Okay, maraming salamat, Christine, no? Tama 'yon, yung media natin, exposure natin sa media, no? Nadadalian tayo mag-evaluate kung ano ba ang mabuti o sa hindi. Meron pa bang nais sumagot? Parang si Alexa, parang gusto niya sumagot. Ano ba yung naramdaman? Hello po, teacher. Naririnig po ako. Yes, malinaw na malinaw. Ayan. So, yung na-feel ko po is katulad lang din po nung kay Christine na mas nadalian po ko kasi una po, napapanood ko na po siya sa news and also, mas nadalian po ko kasi napag-aaralan na rin po siya namin sa loob po ng classroom. Okay, maraming salamat, no, Alexa. Tama nga na napag-uusapan nyo na din to sa loob ng inyong silid sa ibang subject na meron kayo. Ngayon naman, sa tingin nyo, Teacher Shaz, na nag-thumbs down lang kayo at sad face dun sa pangalawang news headline. Maaari bang malaman ni Teacher Shaz bakit kayo sa pangalawa lang nag-thumbs down at nag-sad face? Kenzo, parang nais mong magbahagi? Naririnig po ba ako, teacher? Malinaw. Ayun po, para sa akin po, nag-side face po ako dun sa pangalawa dahil kahit naman po yung mga taong nasa rehabilitation centers ay gumagamit ng illegal na droga, hindi po dapat na sila ay nakakaranas din po ng abuso doon sapagkat nandun nga po sila para magbago. Kung
abuso din po na pupunta sa kanila doon ay nakakaano po to sa kanilang rights po bilang tao. Okay, maraming salamat para doon, Kenzo. No? So nakita natin na yung torture at pag-abuse sa kanila ay hindi pa rin tama. May nais pa bang sumagot at magdagdag sa nasabi ni Kenzo? Si Irish, baka nais mong magbahagi. Good evening po. So for me naman po, siguro based po sa answer ni Kian Lorenzo, same lang po sa kanya. Siguro po kasi para sa akin, nakita ko siya as thumbs down. Kasi makikita na siya as mali po or hindi siya karapat-dapat sa pagkatao or sa karapatan ng tao. Yun lang po. Thank you. Okay, maraming salamat para doon, Irish, no? At sa tingin niyo naman, ano ba ang magiging kaugnayan nitong mga nakita nating headline o atong gawain na ito sa ating magiging talakayan ngayong araw? Meron ba kayong pahapyaw na ideya? Meron ba tayong biglang naisip na, baka ito yung magiging pag-usapan namin ngayong araw? Si David kaya, may gusto ka bang? Ay, ayan, si Althea pala ay nag-raise hand. Sige, si Althea Hello muna po, then si David. teacher. Sana po Hello. rinig po ako. Sa ating activity po kanina, I think po yung pag-uusapan natin is about karapatan po ng tao sa ating society. Okay, pwede, no? Pwedeng karapatan. Si Dave kaya, ano kaya ang kanyang naiisip? Teacher Shaz, ganun din po sa akin dahil po mula sa 3 headline na ipinakita nyo sa amin, mayroon po doong 2 headline na nagpakita ng pagpapahalaga sa karapatang pantao at mayroon pong isa na hindi. Okay, maraming salamat. So, baka pwede, no, na sa karapatan ng tao ang ating magiging talakayan ngayong araw. Pero, baka itong isang gawain na aking hinanda ay makatulong pa sa inyo, no, para makakuha pa kayo ng onting ideya. So, magbibigay ng link si Teacher Shaz sa ating chat box. Maaari bang i-access ito ngayon? Grade 10 maunawain. Bigyan nyo naman ng thumbs up si Teacher Shaz. Okay, sige, access natin. Bigyan ko kayo ng mga 1 minuto para ma-access itong ating site. Maaari nyo bang bigyan ng check react si Teacher Shaz kung ito ay na-access na natin, no, sa ating mga device? Okay, ayan. Mukhang sige, hintay lang tayo sa ating ilang mga kaklase. Baka hindi pa nila ito na-access. Okay na ba sa parte ng lahat? Na-access na ba? Nakapasok na ba sa ating link? Okay, mukhang nakapasok na ang lahat, no? Bago yan, balik muna tayo dito sa screen ni Teacher Shaz. Tingin mo na kayo sa screen ko, no? So, may kita nyo dyan sa ating website, meron tayong isang issue, no, na ipapakita. Ayan, ang kakulangan sa kalidad na edukasyon. Ngayon naman, sa issue na ito, gusto ko kayong mag-isip ng 2 aksyon na maaari nyong gawin patungkol sa issue na ito. So, halimbawa, no, ang issue natin ay kahirapan. Ano ba ang maaari natin gawin sa issue na kahirapan? Una, maaari tayong mag-share sa ating social media, no? Pangalawa, maaari na talagang tumulong na tayo physically, no, or financially sa mga nangangailangan. So nakuha ba ang gist ng ating activity ng gawain natin ngayong araw? Okay, so bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sa kakulangan sa kalidad na edukasyon. Pagkatapos nito, ililipat naman ni Teacher siya sa ating pangalawang issue na diskriminasyon. So, maaari na kayo magsimula, no? Kapag meron tayong mga katanungan o klarifikasyon at kapag tayo confused, maaari natin i-switch yung button, no, doon sa upper right ng ating website. May kita natin doon ng got it and confused. So kapag kayo confused, maaari niyong sabihin kay Teacher Shaz para aking linawin ang inyong mga katanungan.
Nag-iisip talaga ng malalim. Grade 10 maunawain. Nakakapaglagay ba kayo sa ating website? Okay, nakakapaglagay naman sila. We have 1 minute left. Thirty seconds para sa kakulangan sa kalidad na edukasyon. Sampung segundo. Nakapaglagay na ba tayo ng pangalawang aksyon? Okay, handa na ba ang lahat para umusad tayo sa pangalawang issue panlipunan? Maaari niyo ba akong bigyan ng thumbs up? Okay, sige. Okay. Move on tayo sa ating ikalawang issue. Ayan, diskriminasyon. Ano kaya ang mga aksyon na maaari nating gawin patungkol dito? Isang minuto, grade 10 maunawain. Ano kung madami naman kayo na ilalagay, no? Maaari nyo rin pusuan, no, ang mga kasagutan ng iyong mga kaklase kung kayo ay agree, ganyan, o kapag kaya sa palagay nyo ay ganun din ang inyong pananaw. Yan, 30 seconds, grade 10, Monoway. Okay, time's up, no? Balik na tayo ngayon sa ating Zoom screen ulit, no? Nakikita nyo na ba ulit ang screen ni Teacher Shaz? Bigyan nyo nga ng isang party react si Teacher Shaz kung ako ay nakikita nyo na ulit. Ayan, mukhang nandito na ulit silang lahat. Ngayon naman, no, tignan natin ang mga kasagutan ng ating mga kaklase. May nais ba sa inyong mag-volunteer para magbahagi ng kanyang kasagutan, no? Unahin natin ang kakulangan sa kalidad na edukasyon. Yes, Alisa. Teacher, hello po. Bale, yung sagot ko po dito is ano,
makibahagi at mag-volunteer na magturo sa mga bata sa inyong barangay. Kasi po naisip ko na dapat pong bago po tayo magkaroon ng malaking ambag po pagdating sa kakulangan sa kalidad ng edukasyon, dapat po nagsisimula po tayo sa barangay po natin as well as po yung pagtuturo po sa mga bata po sa barangay na rin po natin. Ayun lang po. Tama, no? Si Alisa. Mukhang si Alisa magiging teacher to, no? Pagdating niya ng college. Parang nasa kanya yung drive na magturo, no? Sa kanyang kapwa kabataan. Meron pa bang nais magbahagi para sa sa issue na ito? Si Jana kaya, Jana, nais mo bang ibahagi ang iyong kasagutan? Teacher, hindi po nag-send yung sagot ko. Ganun ba? Nais mo bang ibahagi ngayon sa ating klase? Ayun po. Yung mga action po na maaaring gawin sa kakulangan ng kalidad ng edukasyon, isa po sa mga dapat nating bigyan ng action, mas palawakin po natin yung mga ah, tulad po nung nandito din sa atin, yung mga programa po na may kinalaman sa pagbibigay ng edukasyon, tulad po nun yung mga reading literacy po, pwede po natin siyang gawin like sa mga kalsada po. Yun po. Okay, maraming salamat, Jana, no? Kahit hindi natin nakita ang kasagutan ni Jana dito, maganda ang kanyang naging kasagutan, no? Ang kanyang aksyon na nais gawin, no? Sa isyong ito. Ngayon naman dumako tayo sa ikalawang issue. May nais bang magbahagi sa inyo? Mukhang madaming hearts yung parte na ito, no? So, may nais bang mag-volunteer para bahagi ng kanyang kasagutan? Ayan, sige. Give muna tayo kay Dave. Okay, sige Dave. Tapos si Alisa. Okay, go. Ang naging kasagutan ko po para dito, Teacher Shaz, is yung maging maunawain sa pagkakaiba ng bawat isa. Tulad po ng pangalan ng aming seksyon, naniniwala po ko na upang magsilbing modelo or example para sa iba na hindi nila gawin yung diskriminasyon, dapat kami mismo sa aming mga sarili ay nauunawaan namin ang bawat isa ay may pagkakaiba upang maiwasan din po yung diskriminasyon. Tama yun, no? Maraming salamat doon, Dave. Talagang dapat maging isabuhay natin yung pagiging maunawain, no, ng ating section. Okay, sige, Alisa. Hello po, teacher. Ang sagot ko po is yung maging open sa pagkakaiba-iba ng tao. Parang same lang po kami ng sagot ni Dave po. Pero po sa akin, gusto ko po siyang i-connect po sa hate trend po, lalo na sa social media. Kasi po, tutok po kaming mga grade 10 po sa social media. Kaya mainam po siguro maging open po tayo sa pagkakaiba-iba ng tao sa social media po at wag pong mag-spread po ng hate sa online po. Ayun lang po. Okay, maraming salamat, Ali. Tama yun, no? Dapat maging mindful tayo sa paggamit ng social media natin. Sige, last, Christine. Yung sa akin po is about po yun sa maging advocate ng anti-bullying. But in a way, aside sa mga na-mention po nila nung mga classmate ko, as in a way po na magiging comfort po ako ng mga napubully and that merong akong hope na may bibigay sa kanila. Okay, maraming salamat doon, Christine, no? Tama yun. Dapat maging bukas tayo sa mga relate, no? Or agapay sa ating mga kapwang kabataan, pati na rin estudyante. So, sa mga hindi nakasagot, paano ba sa inyong palagay makatutulong itong mga isinulat nyong aksyon sa paggalang natin sa karapatan ng tao? Kenzo, nais mo bang sagutin iyon? Ayun po. So, relate ko na lang din po siya, teacher, sa sagot ko po, especially po sa paggamit po ng social media, no. Nakakatulong po siya sa atin para maging aware din, pagbigay po natin ng awareness sa iba, mas nagiging aware po tayo sa mga differences nga po natin, katulad po ng sabi ni Dave po kanina, para mas nagkakaroon po ng respect po sa ibang tao. At yun, para po sa akin, yun po ang isa sa mga pinaka-importante na meron po tayong respect sa ating differences. Yun lang po.
Okay, maraming salamat, Kenzo. Yes, Irish. For me naman po, magiging isa siya sa unang hakbang po natin para po magkaroon ng or maturo po natin sa ibang tao kung paano ba talaga gagawin or kung paano siya magiging mas magandang solusyon in a way po para hindi po like biglaan. Yun lang po, teacher. Thank you. Yan, thank you, no? Tama yun. Maging paano natin maituturo sa ibang tao, no? Ang mga ganitong klaseng aksyon sa mga isyong panlipunan. Ngayon naman, sa inyong palagay, kung walang ginagawa ang mga tao o ang lipunan, no, sa mga ganitong klaseng issue, ano kaya ang mangyayari sa atin kapag walang nangyaring aksyon patungkol sa mga ganitong klaseng issue? Okay, Althea? For me po, teacher, lalo pong magugulo yung society natin at mas lalo tayong mahihirapan sa pagkamit po ng progressive change kung wala pong pananagutan or kung wala pong self-awareness yung mga tao about po sa mga respect natin sa isa't isa. Okay, tama yun, no? Lalong gugulo ang lipunan natin kung wala tayong pananagutan at ano yung isa mo sinabi kanina, Althea? Yung pagiging aware po natin, syempre po sa respect din po ng isa't isa. Okay, maraming salamat. Ayan. Pagiging aware natin at respeto sa isa't isa. Okay, tama yun lahat, no? Kung wala tayong lalong gugulo yung estado ng ating lipunan, kung hindi tayo marunong managot, pati na rin sa pagiging aware natin sa mga isyong ito, pati na rin sa mga aksyon, no? Kung wala tayong respeto sa ating mga kapwa. Si Alexa, nakataas ng kamay kanina. Nais mo bang magbahagi? Yung sa akin po, teacher, same lang din po nung sagot ni Althea po. So, mas lalala po at mas magiging unorganized po yung ating society kapag wala po tayong ginagawang aksyon kahit na po maliit lang. Pagdating po dun sa mga problema po na meron po sa society natin. Okay, tama yun, no? Kapag hindi tayo kumilos kahit sa simpleng paraan, talagang walang mangyayaring pagbabago. Ngayon, base sa mga narinig natin at nabasa natin ng mga kasagutan ng ating mga kaklase, nagkaroon ba tayo ng mga aha moments o may mga bago ba tayong napagtanto, no? Sa mga ah, ah, kasagutan na kanilang binigay. Dave, nais mo bang magbahagi? Sa bahagi ko po, Teacher Shaz, napagtanto ko po na tayo at ang lipunan ay iisa at meron po tayong pananagutan para i-uphold po yung karapatan ng bawat isa. Tama yun, no? Maganda yung sinabi ni Dave. Tayo ay may pananagutan, no? Para sa bawat isa. Ayan. Yung iba, may nais pa ba kayong ibahagi, no? Nasagot? Kung wala na, nais ko bang tanungin ang grade 10 maunawain kung ano ba ang natutunan nyo sa ating gawain na ito, no? Patungkol sa pagharap natin sa mga isyong panlipunan. Christine, may nais ka bang ibahagi sa ating klase? Sa akin po, napagtanto ko na mahalagang aware tayo sa mga nangyayari at nararanasan ng ibang tao dahil hindi lang naman tayo yung tao sa mundo, kundi may mga nakaka-interact din tayo na nakakatulong at nakakaambag sa growth and development ng society. So, dapat silang pahalagahan. Ayun. Tama. So, lumabas na naman ang pagiging aware, no, sa bawat isa. May nais pa bang magdagdag? Yes, Alisa. Sa akin po, teacher, maliban po sa pagiging aware, dapat po ay kasama po ng awareness na iyon ang pagiging open po natin sa gantong klaseng usapin at pagtanggap na rin po sa mga isyong ito, hindi lang ay para po matulungan po natin yung society po natin na mag change po, gadon, mag-progress para po ayun, may panibago pong
step yung society natin sa pagtanggap po or pagkilala sa mga ganitong issue po sa lipunan. Yun lang po. Maraming salamat, Alisa, no? Yes, Kenzo, may nais ka bang ibahagi? Ayun lang po, teacher. Gusto ko lang din po idagdag na mahalaga din po talaga na kahit onti lang po tayo or iisa lang po tayo ay meron po tayong actions na ginagawa kasi naniniwala po ako na domino effect po ito na unti-unti po nating ma-influence yung iba po na maging aware din po sa mga issues na ganito po at maging gumawa po ng actions para mas mapabuti po yung ating society po. Tama, no? So, kitang-kita naman natin sa inyong mga kasagutan na dapat tayo ay nagtutulungan at dapat tayo ay maging responsable pati mapanagutan sa ating mga aksyon, no? Kapag dating sa ating mga isyong hinaharap sa ating lipunan. Ngayon naman, ano ba yung sa mga aksyon na nilagay niyo doon? Alin kaya doon yung mga kaya niyong simulan agad, no? Sa inyong klase o kaya sa inyong mga sarili? Sige. Meron na ba kayang simulan doon, no? Yes, Christine. Kung magsisimula po, maganda po na sa sarili muna. Una po dun yung respeto. Na para kung anong meron ka sa sarili mo is may pipigay mo rin siya sa ibang tao. Na may pipigay din ng ibang tao. Sa marami pang tao. So, ayun po. Parang domino effect nga po siya na ah na kumbaga nag-i-interplay within our society. Tama yun, no? Yung respeto sa sarili ay maaari ding makahawa, no? Sa pagrespeto natin sa ibang tao. At nagiging domino effect talaga siya. Yes, Alexa. Bukod po dun sa sinabi po ni Christine, isang bagay po or isang way po para po makapag-spread tayo is through social media dahil nga po nasa modern world na po tayo or laganap na po ang teknolohiya sa society po natin ngayon. And yung mga platforms na meron po tayo is pwede po natin siyang magamit para po sa ganun is makapag-spread po tayo ng positivity or ng mga good example po. Okay, maraming salamat. Tama yun, no? Kailangan natin ma-maximize lahat ng platforms na available sa atin ngayon. Hindi lang face-to-face, pati na rin ang ating social media na hindi lang pang chismis. Tama ba? Kaitan maunawain? Okay. Ngayon, paano natin maisasabuhay ito ng yung mga aksyon na ating mga isinulat na tuloy-tuloy no sa pang-araw-araw nating buhay? Paano kaya natin ito maisasabuhay? Althea, nais mo ba magbahagi? Ayan, for me po, teacher, para po maisabuhay natin yung pagbabago, syempre po, nandun din po dapat yung consistency and yung sabi nanggit po ng kaklase ko kanina na magsisimula po dapat yung pagbabago sa sarili po natin. Maraming salamat. Tama yun, no? Kailangan maging consistent tayo sa mga aksyon na ginagawa natin at hindi lang siya one time, big time, no? Sige, may nais pa bang magbahagi? Si Irish, parang gusto magbahagi ni Irish. Siguro po based po sa mga sagot nila, magagawa po natin siya in a way na um, magsisimula sa sarili, magtatapos pa rin sa sarili. Kasi po, in a way po, di ba, na kung may napag-aralan ka or may nakuha kang lesson doon, babalik ka sa sarili mo at mapagpapatuloy pa rin siya ng connection po sa mga nangyayari po. Thank you so much. Tama, no? Ang husay sumagot ng grade 10 maunawain sa ating ngayong araw, no? Maaari niyong bigyan ng inyong mga sarili ng good job clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! Ngayon, inaasahan ni Teacher Shaz na lahat ng lumabas na aksyon at lahat na lumabas na refleksyon natin ngayong araw, no, ay maisabuhay talaga natin at maisapraktika natin na maging aware tayo, mapanagutan at responsableng mamamayan sa ating lipunan. Ngayon naman, para mas mapalalim natin at talagang malaman natin kung ano ba talagang tatalakayin natin ngayong araw, aking tatawagin na si Teacher Chen Lee. Ayan, maraming salamat, Teacher Shaz. Ngayon, kamusta naman kayo, grade 10 maunawain? Okay pa ba kayo? Bigyan nyo nga ako ng heart react kung okay pa kayo. Ayan, nakikita ko yung inyong mga reaction, no? So, ngayon, may mga
grade 10 maunawin, ano yung mga pumapasok sa isipan nyo kapag naririnig nyo naman yung salitang dignidad? Nakikita nyo ba ang share screen ngayon ni Teacher Chen? Grade 10 maunawain? Ayan. So, nakikita ko yung mga reaction nyo, no? Christine, gusto mo bang magbahagi kung ano yung naiisip mo o ano yung pumapasok na idea sa'yo kapag naririnig mo yung salitang dignidad? Teacher Chen, sa akin po, yung ito po yung isa sa mga dapat na pinapahalagahan ng isang tao na hindi kailanman ay dapat nabibili or napagpapalit sa maliit or malaking bagay. Ayan, gandang kasagutan, no? Pinapalagahan ng tao. Next naman, ikaw Irish, may gusto ka bang ibahagi? Ano yung dignidad para sa'yo? Yung akin naman po, ano siya, sa isang word lang po, pagalang po siya sa atin, sa sarili at sa ibang tao po. Ano ulit yun? Ano yung sabi mo Irish? Medyo mahina. Pwedeng pakalakasan ng konti. Paggalang po siya sa sarili at sa ibang tao po. Thank you. Ayun, paggalang. Ang gagaling naman sumagot ng grade 10. Grabe naman, uwain. Sinasabuhay niyo yung pangalan ng section nyo, ha? Last, Kian, may gusto ka bang ibahagi? Ano yung dignidad para sa'yo? Yung sa akin po, teacher, same lang din po kay Irish po. More on respeto po sa sarili din po. Respeto sa sarili. Ayan, no? Respeto sa sarili. Ay, ayan. Ay po pa si teacher. Ayan, no? So, lahat ng mga binahagi nyo dito ay pasok nga siya, no, sa katangian ng dignidad natin bilang tao, no? Dahil nga ba, paano nga ba natin masasabi ang dignidad natin bilang tao? Ito yung sinasabi dito na ang dignidad ay isang halaga o likas na halaga natin bilang tao na kung saan ay may pantay-pantay tayong karapatan kahit na ano yung katangian natin, yung itsura natin, estado sa buhay o ano pa man yan dahil kahit anong gawin sa atin o anong trato ng ibang tao, ang dignidad ang hindi mawawala sa ating sarili. So, sa madaling salita nga, grade 10 maunawain, ang dignidad ay ang pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Ayan. Kaya tama yung mga binigay nyo. No? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating abstraction, no? Sa talakayan sa araw na to, no? Ang una nating tatalakayin na yung diskriminasyon. So, bukod dito sa nakikita nyo sa screen, may naiisip ba kayo kapag naririnig nyo yung diskriminasyon or paano siya nakaka-apekto sa dignidad natin bilang tao? Meron ba, grade 10? Wala akong nakikitang reaction. Wala kayong idea? Thumbs up pag kung wala. Okay lang kung wala. Okay. So, dito sinasabi na ang diskriminasyon ay may epekto sa dignidad ng tao, no? So, una-una dito is yung ang diskriminasyon ay nawawalan tayo ng boses o yung nawawalan tayo ng boses o yung halaga natin bilang tao kapag pinaparamdam sa atin ng ibang tao na iba tayo, kumbaga hindi tayo kasapi sa lipunan, maaaring dahilan nito ay iba yung itsura mo o kaya yung katangian mo bilang tao, kaya ini-exclude nila tayo sa circle na yun ng lipunan, no? Kaya ito, dahil nga ba sa diskriminasyon, nagdudulot kasi siya sa atin ng takot, ng depresyon, at syempre, nagiging mababa yung pagtingin natin sa ating sarili, no? Dahil nga, ang diskriminasyon ay, ang diskriminasyon ang nagiging dahilan dahil lumiliit yung tingin natin sa sarili natin, no? So, nakakaramdam tayo ng hindi tayo kabahagi ng lipunan, no? So, syempre, hindi naman dapat ganun na maramdaman natin na hindi tayo bahagi ng lipunan dahil tayo ay may iba-iba tayong pagkakakilanlan bilang sa sarili natin. Ngayon, ano nga ba yung mga pansariling gampanin natin, no? Na makakatulong, no? Para
mas ma-improve pa natin. So, syempre, unang-una dito is yung pagiging responsable natin sa sarili, no? Dahil nga ba, ang bawat tao ay may tungkulin o may kakayahan tayo na kontrolin yung mga sasabihin natin o hindi kaya yung mga magiging desisyon natin sa buhay. Kaya mahalaga na ginagamit natin yung isip natin sa mga sinasabi. Kaya nga sabi nila, bago ka magsalita, isipin mo muna kung makakabuti ba yung sasabihin mo bilang individual. So, syempre, nakaka-epekto din kasi ito no, yung mga sasabihin natin sa pagtingin natin sa sarili. Kaya malaki yung epekto nito sa ating dignidad dahil bumababa yung tingin natin. Kumbaga, halimbawa na lang, confident ka sa iyong kasagutan, pero may nagsabi sa iyo na maganda nga sagot mo, pero hindi naman, iba naman yung itsura mo bilang tao. 'Di ba? Iba yung pakiramdam na sa sarili, no? So, kaya dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga na kung saan dapat alamin natin yung tama at mali, no, na kung ano nga ba yung tama at mali tungkol sa diskriminasyon dahil nga kailangan nga din na sumusunod tayo sa batas o yung alituntunin natin na mapagnatili natin yung integridad natin na sa lipunan bilang isang individual na tao. So, grade 10 mapanagutin. May maunawain pala, sorry. May naiisip pa ba kayong ibang pwede nating gawin? O, sariling gampanin natin tungkol sa diskriminasyon? May gusto bang magbahagi? Parang nag-iisip si Jana. Jana, gusto mo magbahagi kung ano yung pwede nating gawin pang sariling gampanin mo bilang individual? Ayan po, yung pansariling gampanin ko po, mula dun po sa pag-ano ng discrimination po, dapat po sa sarili natin, simulan po natin na parang kilalanin po natin yung sarili natin kung ano ba yung mga dapat nating isinasabuhay kasi hindi naman po sa lahat ng oras perfecto tayong tao. Meron din naman po tayong mga in English flaws, pero hindi po dapat natin yun inaano dun sa ibang tao. Marunong po dapat tayo tignan kung ano ba yung mga dapat tignan yung mga mabuti sa mali para hindi tayo makadagdag pa dun sa mga nangyayari sa lipunan natin tulad po na itong discrimination. Ayan, no, ang ganda ng iyong kasagutan, no? Tama yung sinabi mo na kailangan mag-uumpisa sa ating sarili yung kilos na aksyon, no? Bakit nga ba? Bakit tayo magde-demand sa ibang tao kung hindi natin kayang gawin sa sarili? Tama? Tama ba, grade 10? Heart react kayo kung tama. Yan. Kaya mahalaga na bago tayo mag-demand sa ibang tao na kung ano yung dapat gawin o ano yung isipin, dapat napapractice din natin to sa ating sarili, no? Ayan. Daming reaction. Nakikita ko kayo, ha? Agree na kayo, grade 10? Yeah. Dapat agree talaga. Ngayon, nakikita niyo tong table na to. So, dito sa table na to ay galing to sa isang survey ng The Project. Wait lang. Isang survey ng The Trevor Project na kung saan sinasabi na nag-survey sila noong 2024 na tungkol sa LGBTQ+ na sa mga Pilipino dito sa bansa, no? Lumalabas dito sa survey na to, no, 74% nire-report na nakaka-experience ng discrimination ang mga individual na kung saan tungkol sa sexual orientation or sa gender identity. At ang 34% naman, ito yung had been physically threatened or na-abuse na part pa rin ng diskriminasyon. Kaya sinasabi dito na malaki talaga ang epekto nito sa ating dignidad bilang isang individual, no? Kasi dahil nga ba dito, pag mayroon tayong isang tao na kasama sa isang lipunan na kinukutsa tayo, hindi kaya dinidiscriminate, iba talaga yung nagiging tingin natin sa ating sarili. Lumiliit habang tumatagal. At kaya sinasabi din dito na mataas yung percentage. Kaya dapat maging responsable tayo bilang individual kung ano yung mga sasabihin natin. So, dito naman sa pangalawa, according sa International Labor Law Organization, ito yung sinasabi na ang discrimination daw ay ang discrimination ay talamak din or hindi kaya madalas sa mga nasa trabaho.
So dito, paano nga ba nadi-discriminate sa trabaho, no? Nadi-discriminate kapag halimbawa ang isang empleyado ay nagkaroon ng mas mataas na position. So, para makagante or hindi kaya para iniisip ng ibang naangatan niya ay titirahin siya sa katangian niya bilang individual na hindi naman dapat tama. Okay? Naiintindihan ba yon? Naiintindihan din? Yeah. Dumako naman tayo sa ating pangalawang kahirapan. So, ano nga ba yung epekto sa dignidad ng kahirapan? May gusto bang magbahagi? Ayan. Sige. Christine? Ayun po, sorry teacher. Yung kahirapan po, madalas nagagamit siya against the people or poor people dahil kumbaga nakaklasify po tayo with our social classes. So pagka nasa lower class ka po, madalas tumpukan ka ng tukso dahil hindi mo afford kung ano yung kayang ma-afford ng mga nambubuli sa'yo. Ayun po. Ayan, maganda yung kasagutan mo, no? Teacher, aside sa LGBTQ, ano pa po yung ibang diskriminasyon na pwede namin ma-experience bilang estudyante sa lipunan? Ayan. Dito sa pwede nyo ma-experience na discrimination is yung sa classroom na lang kapag officer kayo ng classroom, no? So, paano nga ba madi-discriminate? Minsan kasi, may mga estudyante na kapag alam nila na officer ka ng classroom, nag-iiba yung tingin sa'yo. Nasasabihin na, alam naman yan lahat kaya niya gawin yun. So, naaagrabyado ka bilang tao. At the same time, nadi-discriminate. In what way nga ba? Nadi-discriminate ka in that way kasi, parang minsan kasi kapag gano'n na sinasabi nilang kaya, alam niya na lahat may pagmamak. Naiintindihan niyo ba? May mak na nangyayari na hindi ka pwedeng makaramdam ng pagod o hindi kaya hindi mo alam ang isang bagay dahil ikaw dapat yung officer. So, dapat alam mo yung lahat. Yun yung isa sa discrimination. Nasagot ko ba ang iyong katanungan? Aside po sa classroom po, teacher, like sa labas. Yes, pwede nyo rin siya maramdaman sa bahay. Kung sa bahay naman is, sa pag-discriminate is yung sa katangian mo bilang tao, unang-una na dito yung sa pamilya natin. Na kapag iba yung itsura mo, halimbawa na lang, na yung magulang mo parehas na maputi, pero ikaw morena ka. So, makakaramdam ka din ng discriminate sa bahay na sasabihin na saan ka ba nagmana o kanino mo nakuha yung kulay mo dahil pares naman kaming maputi ng nanay mo. Diba? Nasagot ko po ba ang iyong katanungan? Ayan. Ngayon, dumako na tayo sa epekto sa dignidad ng kahirapan, no? Excuse me. Dito sa kahirapan, nawawalan tayo ng karapatan at ng oportunidad na kung saan nababawasan yung pagtingin natin sa ating sarili o yung pagkakataon na umunlad tayo mula sa kahirapan na kung saan nararamdaman natin na nabawasan yung halaga natin bilang tao, no? Dahil nga pinagkakaitan tayo o hindi kaya may kakulangan naman sa edukasyon at nawawalan tayo ng karapatan na mabuhay din ng ligtas and at the same time malusog na may kakayahan na suportahan yung sarili natin sa pamilya, no? So, kaudugtong nito, bumababa pa rin ang tingin natin sa ating sarili dahil nga nawawalan tayo ng lakas ng loob na mag-try sa isang bag kahit gusto natin dahil nga may kahirapan o hindi natin afford. Kung kaya, sinasabi dito na may pansariling gampanin din tayo, no, bilang individual na kung saan unang-una dapat dito ay magsumikap tayo, no, sa ating edukasyon at syempre, magpursige tayo, no, sa pag-aaral para magkaroon tayo ng magandang kaalaman o maka-adapt tayo ng mga skills na magagamit natin pag nagtrabaho na tayo, no? So, hindi kaya pwede rin matuto tayo na magtipid. Kung hindi naman natin kailangan o ang isang bagay, wag natin bilhin. Nauunawaan ba? Dahil kailangan natin magtipid dahil ang pera ay mabilis siyang makuha.
pero mabilis din siyang nawawala sa ating kamay. Kaya sinasabi na kailangan talaga natin maging responsable na mamaya na ipahalagahan natin yung oras natin at the same time dapat umiwas tayo sa mga bisyo o hindi kaya sa mga anumang hindi magandang gawain. Ayan. So dito sa the Philippine Statistics Authority noong 2023, sinasabi na-report dito na poverty na incidents among various sectors is yung sa indigenous people is 32.4%, sa fisher folk naman is 27.4%, and sa farmers 27%. So makikita nyo ang laki talaga ng epekto ng kahirapan sa atin, no. And at the same time dito sa pangalawa naman sa news o sa isang study noong 2023 na yung poverty rate was 15.5% na about nga siya sa 17.54 million na Pilipino na sinasabi na nakalain siya sa national poverty line. Naunawaan ba? Ang laki ng kahirapan. Malaki talaga yung epekto sa dignidad nito. Ngayon, sa corruption, dumako tayo sa epekto sa dignidad nito, no? Isa sa mga epekto ng corruption sa dignidad natin bilang tao is nawawalan tayo ng karapatan na dahil nga ba sa paulit-ulit na sitwasyon, no, na nawawalan tayo ng tiwala sa isang tao dahil paano nga ba tayo nawawala ng dahil hindi nagbabago yung sistema. Kumbaga, paulit-ulit lang yung umuupo sa mga upuan na yun, no? Hindi kaya pamilya lang din nila. Kaya nawawalan tayo ng tiwala sa ating institusyon na ito yung nagiging cause ng pagkakaroon ng maling pagpapahalaga ng ating tagumpay sa lipunan dahil nga yung ibang mga nakaupo is nagiging tuso o gahaman sa mga kanilang pwesto at nagiging makasarili. Kaya sinasabi dito na ang pansariling gampanin natin ay dapat mapaunlad natin bilang individual, no, yung moral at ethical na pagpapahalaga natin, no. So dito ang bawat individual ay dapat na may pananagutan tayo, no, na gumawa ng tamang desisyon at kahit walang nakatingin. Kailangan gawin natin kung ano yung tama. Hindi dahil may nakatingin o may nakabantay, gagawin lang natin yung tama. Hindi dapat ganun. So dapat mapakita natin yung pananagutan na bilang isang individual sa lipunan na to na maging mabuting halimbawa tayo, no, sa lipunan. Meron bang gustong magbahagi sa inyo na ano pa kaya yung pwede nyong gawin sa pansariling gampanin para maiwasan ng corruption? Meron ba? Yes, Alexa. Hello po. For me po, siguro po, pumili po tayo ng mga tamang leader para po sa ganun is maputol din po natin yung corruption po na nangyayari sa sistema natin. Pero bilang mga bata pa po at sa tingin ko po ay hindi pa po tayo nasa tamang edad, pwede po natin turuan ng ating mga magulang or bigyan po sila ng mga ideya kung sino po yung mga pwedeng iboto or pwede rin po natin silang bigyan or i-educate po. Kasi po, yun nga po, hawak din po nila kung ano po yung pwedeng mangyari sa atin in the future. Thank you po. Ayan, maganda ang iyong kasagutan, no? Dahil nga, kahit estudyante tayo, lagi tayong may magagawa. Itatak natin sa isipan natin yun na kahit hindi pa tayo pwede bumoto, may magagawa at magagawa tayo. And yes, Alaisa, gusto mo rin bang magbahagi? Yes po, teacher. Sa akin po, yung dagdag ko na rin po doon sa dignidad po, nakakabawas po ng dignidad ng tao yung corruption. Kasi nandiliit po tayo nandiliit po tayo sa sarili natin kasi po yung mga nakaupo po sa gobyerno, afford po nila yung mga bagay na hindi po natin kayang mabili kasi kulang po tayo sa pera, ganon. Kasi sila po wini-well off po nila or nagli-live po sila ng maayos at matiwasay po gamit yung perang pinaghihirapan po natin. And sa tanong nyo naman po, teacher, siguro po lagi pong makibahagi po sa mga usapin ng may malinaw at firm po na paniniwala sa values po natin.
Kasi po, yun nga po, gaya ng nabanggit ng kaklase ko, estudyante pa lang po tayo. Sa pakikibahagi po natin sa mga gantong usapin, dapat po ay alam po natin yung, ayun po, yung salitang respeto as well as po yung pagkilala po natin na ano po, na marami pong emerging na mga issue po sa lipunan natin. Kaya dapat pinipigilan din po natin yung sarili natin na ano po, um, sumabay sa kung anong uso lang. Kaya ayun po yung sagot ko. Thank you po. Ayan, magandang yung kasagutan, no? Na parang alam mo kung ano talaga yung sinasabi dahil sa haba at malaman ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Alaysa. Ngayon, dumako naman tayo sa epekto sa dignidad ng krimen at karahasan, no? So dito, ang epekto nito sa ating dignidad is nawawalan pa rin tayo ng tiwala na kung saan nagbubuklod na sa isang komunidad sinasabi na kapag laganap daw ang karahasan, nagiging suspect ang bawat isa. Kumbaga, paano uunlad ng isang lipunan kung magtuturoan kayo dahil sa talamak na ng krimen at karahasan, no? So nawawalan tayo ng katarungan at pagkakakilanlan bilang individual sa justice and recognition na sinasabi na may kakulangan nga sa pagpapanagot sa mga taong may salarin o salas na sa isang malinaw na mensahe na ang paghihirap ng isang biktima. So, sa pansariling gampanin dito, sinasabi na bilang individual dapat umiwas tayo sa mga masasamang gawain, no? Dapat kahit anong uri ng bisyo yan o na kaya ng pakikisama sa maling barkada ay makaaring makakaapekto yun sa iyong sa iyo bilang tao, no, na kung saan yung mga ginagawa nilang mali is pwede mo siyang may adapt o magaya. Dahil nga sinasabi nila na kung ano yung nakikita mo sa environment mo is may malaki yung posibilidad na magawa mo din siya. Kaya dapat na palaganapin natin yung kapayapaan, no, na dapat katahimikan na sa pamamagitan nga ba, pwede nga ba sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng maayos ay maging mabuti tayong halimbawa, no, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Lalo na kaya sinasabi na gawin nating personalidad o personal na responsibility na manindig tayo lagi sa tama at labanan natin ang kamalian as much as possible. At the same time, dapat maging handa tayo na magsumbong sa mga pulis o hindi kaya sa mga na kung dapat kung may nakita na kayong illegal na gawain, tumulong na kayo sa mga biktima na mapuksa itong mga to. Naiunawaan ba? Ayan. So dito, makikita na malaki yung percentage ng crime rate, no, sa Pilipinas, no, 41.94, and dito naman sa Metro Manila at murder ng cases, no, at ng crime drop naman sa Metro Manila nung Feb 2025 is 37.06 and sa naman is 26.76 at ang murder case nung 2014 is 9.98, no. Habang tumatagal yung taon, no, umaangat nga yung taon, umaangat din yung percentage ng murder dito sa Pilipinas. Kaya dapat anuhin natin ang mga pansariling gampanin natin. Ngayon, dito naman tayo sa epekto sa digdigan ng kalusugan at serbisyong pangkalusugan, no? So dito, excuse me, nawawalan tayo ng kahalagahan o ng tingin sa ating sarili dahil meron tayong hindi maayos na access sa serbisyong pangkalusugan na kung saan nararamdaman natin bilang individual na hindi tayo mahalaga o hindi mahalaga ang buhay natin na dahil nga sa pangangailangan natin, hindi agad natutugunan, no? So, kaya sinasabi din dito na may paglabag din ito, no, sa karapatan at privacy natin dahil hindi nasasagot ng gobyerno, no, yung mga dapat na i-provide nila sa atin na serbisyong pangkalusugan. Kaya dapat sinasabi din dito na may nagkakaroon tayo ng pagbabawas ng kalayaan sa sariling pasya na kung saan nagkakaroon ng limitado na pagpipilian, no, hindi kaya kinikilala ang boses ng pasyente, no, nararamdaman mo na nawawalan tayo ng kontrol sa ating sarili dahil nga sa kakulangan sa serbisyo. So next is
ang pansariling gampanin. Ayan, sa mga pansariling gampanin natin sa pangkalusugan is, unang-una na alagaan natin ang ating sarili. Dapat mabuhay tayo ng tama at as much as possible, kumain tayo ng masustansya mga pagkain na maging responsable tayo na pumili kung ano yung mga dapat natin kainin. At syempre, kapag galing naman tayo ng yung mga gamot na binibigay sa atin, dapat is iniinom din natin. Kung anong oras sinabi ng doktor na iinumin mo, ganong oras mo rin siya inumin. At kung ilang beses mo siya iinumin sa isang araw at kung and so on. So dapat maging bahagi tayo no na maging responsibilidad tayo na tignan natin ang ating sarili. Yan. Ayan. So makikita dito no sa study na 41.1 na yung access natin na sinasabi na dito is example is yung mga mother is yung sa mga nakatira sa sa bahay na may lower rates daw ng facility-based deliveries na yung iba is labas na lang ng ospital nanganganak dahil nga sa kakulangan ng serbisyo. At ng iba naman is sa mga non-poor na home facility basic needs. Na kung alam niyo yung issue sa PGH na nasa labas na yung mga pasyente dahil nga sa kakulangan sa serbisyo. Ayan, no? Buhay pa ba ang klase? Buhay pa ba ang grade 10? Ayan. Ngayon, dadako tayo sa isang gawain, no? Send ni teacher yung link dito, no? Ayan, nalagay ko na sa chat box na grade 10 students yung ko, no? Na-access nyo na ba? Mag-react ng heart kung na-access na. May nakikita na ako mga pumapasok. Ayan. Oops, nawala yung May nakikita na ba kayo? Ayan. So, dito sa ating gawain, no, nakikita nyo na ba? Dito, magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan gagawa kayo ng konkretong kilos. No? Gagamitin nyo itong larawan na to na kung saan bawat daliri ay magkakaroon ng tag-isang konkretong kilos. Pipili kayo ng isang isyong panlipunan na kung saan gagawan nyo ng kilos. So, unang-una nito is ang hinlalaki, maliit ngunit kapakinabang na aksyon at ang hintuturo naman, aksyong nagtuturo ng tamang halimbawa at ang gitnang daliri ay ang pinakamalaking aksyon na gagawin. At para naman sa palasinsingan, pangakong hindi bibitawan, no? So, dito naman sa hinliliit, simpleng aksyon na magagawa mo sa araw-araw. Ayan, wala yung Ito. Nakikita na ba, klase? Dito kayo magsasagot. Alam niyo na ba kung paano itong website? Heart React kayo. Eto. Para sa mga hindi nakakaalam, no, pindutin nyo lang tong box dito. At pagtapos is ganyan. Pindutin nyo naman to. Pwede na kayo maglagay. Konkretong kilos. Ayan. Pwede nyo naman yan liitan. Nauunawaan ba? Teacher Chen, di po nag-appear sa akin yung nilalagay mong picture. Pwede pong pasend ulit ng link. Ng link, sige.
May nakikita na ba? As a class, may gusto bang magbahagi? Ano yung magagawa nyo sa, ano yung pwedeng maliit ngunit kapakipakinabang na action? Tingin muna tayo sa screen, kay teacher. Christine, may naiisip ka ba na maliit ngunit kapakipakinabang na action? Sorry, teacher, choppy po kayo kanina. Pwede pong paulit ang question. So, kanina sa mga nasabi kong isyong panlipunan, no, pipili ka ng isang isyong panlipunan at gagawa nito ng isang konkretong kilos na bawat daliri ay may iba-ibang action kang gagawin. Sa hinlalaki, maliit ngunit kapaki-pakinabang na action. May naiisip ka ba? Halimbawa na lang, sa corruption. Okay lang po ba kung sa karahasan or krimen yung sagutin po? Yes, sige. Ano yun? Po. Yung sa karahasan at krimen po, siguro yung i-encourage yung mga victims na mag-speak up or magkwento kahit kaunti lamang tungkol sa mga nararanasan nila para kahit papaano matulungan natin sila sa kung anong tulong yung dapat na matamo nila sa paglutas ng trauma or problema na kinaharap nila dun sa naranasan nila. Ayan, tama, no? Magagawa mo nga yung bilang individual. Excuse me. Dito naman sa hintuturo, aksyong nagtuturo ng tamang halimbawa. May gusto bang magbahagi? Parang seryoso tayo dyan, Kian. Gusto mo bang magbahagi sa hintuturo? Medyo laggish din po sa part ko. Pwede pong paulit. Kasi nasa kabilang ano po ako tab po. Sige, sige. So, pipili ka ng isang isyong panlipunan sa mga nabanggit, no? So, dito, sa bawat daliri, may gagawa ka ng tagi-isang konkretong kilos. Dito sa hintuturo, ano yung aksyon na magtuturo ng tamang halimbawa mula sa napili mong isyong panlipunan? Ayun po. So yung napili ko pong issue kasi sa ano po patungkol sa discrimination po no. So yun din kung ano nga po tulad na po ng mga nasabi kanina na magsisimula po siya sa atin no. So yun, kung tayo din po ay kapag meron po tayong nakikitang pagkakaiba-iba especially po sa classroom kung nahawakan po, kung na-handle po natin siya ng maayos, edi yung iba din po ay makikita po nila kung paano dapat i-handle yung ganong sitwasyon po. Tama, no? Kailangan lagi nang mag-uumpisa sa ating sarili. Dito naman sa gitnang daliri, ano yung pinakamalaking aksyon na pwedeng gawin? Alexa, gusto mo bang magbahagi? Hello po. Sa akin po, yung sa part po ng corruption is isa po sa mga naisip ko pong pinakamalaking action na po na pwede nating gawin is, ayun nga po, bukod po dun sa sinabi ko kanina na bumoto po ng tama is makibahagi po sa mga um, makibahagi ng ligtas sa mga not totally rally po, but yung mga way po para kalampagin yung gobyerno pagdating po sa transparency. Kasi yun po, hindi man po siya hindi man po, directly po talaga siya sa gobyerno dahil po nakikita po nila yung collective na pagtingin and also yung collective na force po ng mga tao sa lipunan. Ayan, tama, no? So, tama lahat ng mga sinabi niyo at magaganda ang inyong kasagutan. Ngayon, tumako naman, pwede na kayong umalis dyan sa link na yun. May bagong isi-send si teacher, no? Ang ganda ng inyong mga kasagutan. Na-appreciate ko na naunawaan nyo na kailangan may involvement talaga tayo sa isyong panlipunan. Ngayon, magsisend ako ng bagong link lang. Magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Na-send ko na sa ating chat box, no? Na-access nyo na ba? May mga nakapasok na ba? Nakapasok na ba ang lahat? Mag-react kung nakapasok na ng heart. Ayan. So, dito sa panuto natin is, basahin at unawain mabuti ang
pahayag, ilagay ang salitang tama kung ang pahayag ay gusto. Kung mali ito ay kung ito ay mali, ilagay ang salita o parilang nagpamili dito at isulat ang tamang sagot. Dito ang number 1. Ayan. Sa isang paaralan, ayan, may nakikita na ako nagta-type. Meron kayong 30 seconds para sagutan. Lapit na. Dalawa na nagsagot. Ayan. May mga hindi kagad nakasagot, 3 lang yung nakasagot. Okay, dumako naman tayo sa ating pangalawang question. Tumatakbo ang oras, Grade 10. Apat lang ulit nang nakasagot. Para naman sa pangatlo, ayan, no? Mabuti nakasagot naman lahat, no? Kahit pa paano sa ating maikling pagsusulit, no? Ngayon, dumako naman tayo sa ating takdang aralin, no? Dito, bibigyan ko kayo ng isang datos at susuriin nyo ito, no? Mula yung datos na binigay ko tungkol sa isang isyong panlipunan na nakatuon sa epekto nito sa lipunan at syempre sa dignidad natin bilang tao. Ito tukuyin kung ano yung mga ugat ng suliranin, gaano dalas at epekto ng issue. Ito ay may mga gabay na katanungan na maaari niyong gamitin. So dito sa isyung napili ko na binigyan ng datos ay ang crime violence. So gagawan niyo siya ng report. Ayan, ganito yung gagawin nyo. Nauunawaan ba klase? Mag-react kung nauunawaan. Ayan, nakikita ko ng mga heart reaction, no? Para naman sa mga pamprosesong tanong, ayan, ang number 1, anong nararamdaman mo sa issue? Bagay sa datos o pananaliksik, dumadami ba o nababawasan kada taon ng krimen at karahasan? At ano ang pangunahing dahilan o ugat ng pagkakaroon ng isyong ito? Pang-apat, paano naapektuhan ang mga isyong itong pang-araw-araw na buhay ng mga tao o komunidad? At ang 5, bilang isang mag-aaral, paano mo ipakita ang iyong pansariling gampanin sa pagtugon o pagbibigay halaga sa isyong ito? Magkakaroon kayo ng dalawang assignment na kung saan dito naman ay magkakaroon sa pangalawa, magkakaroon kayo ng pag-oobserba na sa paligid at sa komunidad nyo upang matukoy ang isang isyong panlipunan na nakakaapekto pa rin sa dignidad natin bilang tao. Tulad na lang ng panlalamang sa kapwa, diskriminasyon, kalinisan o hindi kaya bisyo. Parehas lang to, may guide na dito sa ibibigay kong link at para naman sa naiintindihan niyo ba yung ating magiging assignment klase? Naiintindihan? Bibigay naman sa inyo to ni teacher yung link kung ano yung mga pamprosesong tanong para sa dito sa assignment niyo. At para naman sa ating pagtatapos, tinatawag ko si Teacher Shaz. Ayan, hello ulit. Grade 10 maunawain, no? Bigyan niyo ako ng party react kung buhay pa ang bawat isa at andyan pa talaga kayo sa ating screen. Bago tayo dumako sa ating panghuling gawain, nais ko lang kayong encourage na very good job club. Kasi apakagaling at apakahusay inyong lahat sumagot. Sige nga, bigyan niyo ang sarili niyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! Ayan. So, para sa ating panghuling gawain,
Pakinggan niyo muna si Teacher siya sa kanyang babanggitin. Ito ay isang chant, no, para sa ating bayan na dapat nating isabuhay, no? At pagkatapos, i-encourage ko kayo na sabayan ako kahit naka-off mic kayo. Pero kita ko kayo kasi naka-on cam naman kayo. So, para sa tao, para sa bayan, paninindigan hindi iiwanan. Kapwa igalang, mali ay labanan, sa isyu ng lipunan, kikilos tayo, buong puso't dangal. Ngayon, sabayan nyo naman si Teacher Shaz, kahit na mga naka-off mic kayo, no? Gusto ko, nakita ko, gumagalaw inyong mga bibig. Okay, simula tayo. Para sa tao, para sa bayan, paninindigan, hindi iiwanan. Kapwa'y igalang, mali ay labanan, sa isyu ng lipunan, kikilos tayo, buong puso't dangal. Ayan. Ngayon, grade 10 maunawain, kami ni Teacher Chen ay umaasa sa inyo, no, na isabuhay nyo ang mga inyong natutunan ngayon sa ating talakayan na maging mapanagutan at responsableng mamamayan sa ating lipunan. Ayan, maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Maraming salamat! Thank you po so much. Ayun. Nag-host na ng sariling demo. Pero thank you po so much. Mag-photo up lang po tayo saglit and then we'll proceed po sa aming continue and avoid. Naintindihan po namin na gabi na po, no, at ang iba naming participants ay baka meron pang ibang commitment. So, kung nais niyo po magstay after ng aming photo opportunity for the continue and avoid, you may do so, but if you need to leave already, then you may do so as well po. Pero let's have a photo opportunity first po, no? So, maaari po ba namin i-invite ang aming mga evaluators na magbukas po ng inyong mga cameras. Okay na po ba? May isa pa po, si Teacher Kyle. Teacher Kyle. Ayan. Wait lang po, Teacher Ju, nagtatanggal lang po ako ng pin para po mag-gallery view niyo. Kita na po kami lahat, Teacher Ju. Yes po. Okay, thank you. 1, 2, 3, smile. Another one po. 1, 2, 3, smile. Thank you Thank po. you po. Thank you po so much. So, mag-proceed na po kami sa aming evaluation. Thank you po very much sa aming participants. Meron na po kayo mag-leave kung gusto niyo po, pero you may stay as well if you want. So, ayun po. Sige po sa ating evaluators po. Sino po mauna? Sige po. Teacher Kyle. Hi. Congratulations sa inyong dalawa kasi sobrang laki ng in-improve nyo mula dun sa una nyong demo at dito sa pangalawa. So, maganda rin na pinaulit din kayo ni Prof kasi ang ganda ng mga tech-in-tech na ginamit nyo at nakita namin yung creativity nyo sa technology and also ang ganda i-navigate ng mga napili yung tech integration tool. So, kay Teacher Shaz muna tayo. So, continue avoid. Avoid po. Okay. Yung avoid kay teacher is yung continuous na filler words na ayan. So, pero wala na akong masyadong napansin avoid kasi ang parang lahat ng naka-avoid sa'yo last time is mas okay na siya sa ngayon. And continue naman is yung ang ganda ng boses mo na kahit medyo gabi na or nakakantok na ang calm niya and nakaka-encourage matuto si student kasi ang ganda ng boses sa teacher and ang ayos ng look niya. And ang ganda rin ang linis din ng chalk talk and mabilis din na nakuha yung values to be developed. And yung time management din. Also, yung mga processing question, ang ganda rin ng mga pasok and mga yung follow-up question. And kay Teacher Chen naman, continue avoid. Avoid po. Yung avoid kay teacher is yung mga words na
abstraction, hindi po natin pwedeng sabihin yun sa student kasi hindi nila alam kung anong ibig sabihin nun. Mas maganda, continue lang tayo sa flow na magkaroon lang tayo ng mga short, ang ganda nung parang pa-intro mo, yung ganun lang, like smooth lang tayo na hindi na natin kailangan sabihin yung next na gagawin, tuloy-tuloy lang. And also yung po and opo. Grade 10 na sila, so hindi na masyadong appropriate gamitin yung po at opo. Kung elementary, pwede pa. Kaso, dapat hindi tayo nagpo-po at opo. And continue naman is master ni teacher yung topic, kagaya last time na kabisado niya. And isa pa pala is yung sa PPT pala is ang liit niya. So, nag-comment ako, nag-chat ako noon na pwedeng palakyan kaso hindi ata napansin. And ang ganda ng mga questions ni teacher, meron kang two-way abstraction. And yung interaction mo sa student na i-encourage silang sumagot. So, good din yun. So, congratulations, teachers. Thank you po, Teacher Kyle. Sige po, Thank you sino po po. mauna sa inyo, Teacher Prince and Teacher Ron? Ikaw na lang ba, Teacher Prince? Sige, ikaw muna. Last na lang ako. Okay, magandang gabi kay Teacher Shaz at Teacher Shen. Hindi ko alam na nakapag-demo na pala kayo sa umpisa at ginawa nyo lang talaga siya ulit. Pero gusto ko kayong batiin ng congratulations at it is really my joy to be part of your teaching demo. At nakikita ko na ang topic ninyo is very timely, relevant din siya. So, at I am also seeing na may part din siguro talaga na hindi ko alam kung natumbok nyo yung mga nabanggit din sa objectives. Like for example, nagbanggit kasi siya na example na mga bisyo, pambubulas, mga paggigipit, panlalamang sa kapwa. No? So, although nakita ko naman na may mga issues kayo na panlipunan na binanggit, hindi ko lang alam kung sinabi ba ni Prof na dapat banggitin nyo talaga itong mga nandoon nasa list ng nasa objectives ninyo. Yun na yung nakita ko doon. But to look at it, both content and delivery, gusto ko tingnan yun sa inyo, starting with Teacher Teacher Shaz, no? I think pwede nating work out yung voice is really there, calm siya, nabanggit nga kanina ni teacher. At the same time, may ninisip ko rin na okay ba yan for grade 10? Nag-iisip din ako na ganyan. Yung sobrang ganun ka soft, no? Kasi minsan ang grade 10 din. Napansin ko ang mga students nyo kanina, nag-soft din sila ng voice in response sa kung paano ni teacher ginawa yon. Ganun pa man, very clear yung voice mo talaga kanina. And sa lesson plan, inisip ko yung values clarification as a strategy, approach or dulog. Hindi ko sure kung yung ginawa mo activity kanina ay for values clarification talaga siya. Pwede natin siyang i-check. Kasi kung tingnan natin values clarification, may point na ibibigay tayo sa mga learners na pipili sila, tapos magre-reflect sila carefully kung ano yung pipiliin nila between sa mga pinapakita mo. Ang nangyari ay sa iyong pangunahing gawain, parang papunta na siya sa application kasi anong action ang gagawin mo, parang more of ganun na siya. Yun lang yung sa tingin ko, no? So, that is those points na pwede natin i-work out. Pero so i-continue mo naman, I can really say that there is confidence and firmness sa voice mo. Masabi ko na may authority si teacher when she speaks. Tapos klaro talaga siya. And yung trigger question mo during sa processing question was really, really good. Na-encourage din kami na magdagdag talaga tayo ng yung trigger question, no? Which is, mas nakita ko nagre-respond talaga yung mga learners kanina. Now, for Teacher Shen, pwede nating i-work out yung nabanggit niya kanina na yung binabanggit mo kung ano yung next mong gagawin. Dadako na tayo sa ganon. So, pwede nating i-work out. Ganon din yung nagtanong ka, may idea ba kayo? Sabi mo kanina, wala kayong idea. Siguro may iba kasing learners na nagpa-process pa sila kaya hindi pa sila makasagot agad. So, maaaring iwasan natin yung magsabi tayo, wala kayong idea kasi maaaring meron yan. Hindi lang nila napaprocess pa agad.
So nabanggit naman po kanina no, yung pag-present ng mga PowerPoint, yung um, tawag dito, yung presentation, yung malaki yung photos, pero medyo marami at maliliit na yung text, tapos may background siya na parang may tendency siya na naghalo-halo yung mga elements. So pwede natin i-work out yung pag-present natin ng mga slides natin na ano ba yung mas malaki dapat doon, yung mga laki at liit na mga fonts ay ng mga texts at ng mga photos i-consider natin pati yung background doon na nasa likod ng mga texts. And bumilis tayo sa dulo konti, no? Nagbilis na tayo sa dulo. Alam ko na may ano rin tayo, nasa online kasi tayo at medyo tinatry nating matapos talaga yung buong flow ng lesson plan. Pero ganun pa man, Teacher Chen, I can really say na you had fun and may confidence ka rin sa pagtuturo. At alam mo, narinig ko sa'yo yung conviction mo. I think you're speaking from your heart na talaga kanina. No, that is really, really good. And nakita nga natin na ganyan talaga ang values education teachers. Parang nakita ko sa inyong dalawa na when you speak from your heart, parang this is the heart of education. Parang yan yung nakikita ko sa inyong dalawa. And na-appreciate ko rin yung pagpapakita mo kanina ng graphics and statistics, Teacher Chen. And nakita ko na you really studied your topic well din. Kasi may technology din kayong in-integrate. Sa lahat ng ito, na-appreciate ko talaga kayo and this is really a job well done for the both of you. Congrats! Thank you po, Teacher Thank you po. Okay, so ako naman po. Naririnig po ba ako? Yes po. Okay. So yung sa akin, medyo madami-dami kasi the first time ko lang kayo ma-observe. So dito po muna tayo kay Teacher Shan. Shaz or Shan? Shaz po. Shaz, sorry. Continue or avoid? Avoid po. Avoid. So for the avoid, ay tanong ko pala muna, recorded ba tong demo today? Hindi. Yes po, recorded. Recorded. Okay, so I'm not sure kung hindi ko ba narinig, pero nakapaghingi ba kayo ng permission before nyo na-record yung class? Nabanggit lang po siya sa mga participants, pero hindi po nabanggit sa Okay. So next time need po natin banggitin kapag re-record. Then yung sa naman po ang napansin ko is yung mga tab. Nakikita kasi sa taas ko ano yung mga nakalagay, lalo na yung may LP Huhu, may research, ganun. So pag mag-share screen po tayo, pwedeng lang naman siya, specific tab para hindi kita lahat kung ano may nakabukas sa screen natin. And then hindi naging consistent yung very good clap. I think 2 beses lang siya or 3 na nagawa sa beginning and then sa last. And then, maganda dahil may integration ng tech, which is yun naman ang purpose nito. Kaso, AI clip ang ipinakita tapos walang reference. So, maybe pwede next time, real AI, real news clip ang ipakita po natin, or kung hindi man news, dapat may reference po yung picture na ipapakita natin since nasayang po yung nilagay sa LP na references. And then, ano pa ba? Yung sa activity naman po, wala tayong naipakita na timer. And then, yung sa Chalk Talk, maganda yung Chalk Talk, kaso plain white lang siya. Familiar ba kayo sa classroom screen? Yes po, yun po ata yung na-recommend sa amin. Yun. Pag online class, yun din ang na-recommend din sa amin before, which is maganda siya kasi pwede ka maglagay doon ng mga background na pasok doon sa topic nyo. And then for the naman, sa continue, teacher's voice, professional look, and then yung very good clap, maganda siya kaso yun nga lang medyo pangbata yung atake. Kaya nilagay ko din dito na mas bagay si teacher sa elementary since yung approach mo ay very malumanay. And then very good din dahil naka-headphone ka with mic, which is very clear naman yung boses, yung salita. Natural din yung transitioning mo from one activity to another. Maganda din yung mga ginamit na app para sa main activity, para hingin yung idea ng mga estudyante, lalo na yung kanina sa paunang gawain mo.
And then, last one is maganda din yung transition from one teacher to another. So, parang natural lang yung pasahan ng gagawin. Yun lang naman. And then, for kay Teacher Chen, avoid or continue po? Avoid po. Avoid. So, same din po sa Chalk Talk. Plain white background po ang ginamit. Next time, pwede po tayo gumamit ng classroom screen. And then, nakakahilo po ang papalit-palit ng tab from Chalk Talk tapos silipat ka po dun sa Zoom screen. So, medyo nakakaalis po siya ng focus ng student. And then, yung sa website din po, yung sa PPT, hindi po siya ma-access sa ENCO. Not sure sa iba, pero hindi po siya ma-access. Tapos may nakalagay kasi sa LP na free login ka, so kailangan kong mag-sign up. And then, ito din po, na-raise din po to ni Teacher Kyle kanina sa comment. Not sure kung napansin nyo, yung maliit po yung text, hindi po siya naka-full screen. So, sa end po namin, maliit po. So, pag ganyan, kailangan po siya dapat malaki po yung mga text para mabasa din ni student. And then, nakikita din po yung personal messages sa Zoom link kasi nga, since hindi naka-specific tab, nakikita doon yung mga reminder like 20 minutes, 15 minutes left. And then, ano pa ba? Ito din po yung rubric. Sayang po yung rubric sa LP. Hindi po siya napapakita or nadidiscuss sa student. So, sayang po siya. And then, yung sa paglalapat naman po, hindi masyado nagamit yung website kasi medyo nangapa yung student kung paano sila maglalagay ng sagot. Then, last one po is yung sa pagsusulit. Maganda yung pagsusulit nyo kaso hindi po consistent yung question. May mahaba, may maiksi. Which is medyo nakaka-pressure kay student lalo na't may timer siya. And then for ano naman po, for continue, yung teacher voice, pagiging energetic, continue na lang po. And then yung confident mo po or confident sa pagde-deliver ng topic, maganda siya. Then may mga data din na ipinakita which is very important din po. And then also, instead na basahin mo lang, nakasummarize na yung sinasabi mo. So, iba yung naka-present mo, which is summarize na yun, sinasummarize mo pa sa pagdi-discuss kay student, which is maganda. And then, nakita ko din po na student-centered ka, lagi ka nagtatanong sa mga estudyante, experiential din kasi lagi ka nagtatanong ng mga real-life experiences or scenario. And then yung last one is yung positive reinforcement, which is maganda din po kasi nai-encourage yung students sumagot since lagi ka nagbibigay ng positive feedback sa kanila. Yun lang naman po. Thank you po so much po sa Thank you aming po. evaluators and sa aming mga participants pati na po sa aming mga kaklase. Thank you po so much. Thank you din po kasi pinuunlakan niyo po yung aming invitation kahit biglaan lang din po kayo nag-evaluator tonight, no? So, thank you po so much and pwede na po tayo mag-leave. Thank you po. Thank you. Teacher Ronnie, sorry, ipadaan ko na lang po kay Julia. Sige. Thank you. Thank you po.